Hello, hello. Eto na nga, may bago na naman akong iluluto. Kasi nga namalengke nga ako kanina ng paninda ko para sa tindahan. At nakita ko sa isdaan, naku, napakaganda, sariwang-sariwa ang pusit na ito. Yun nga lamang, mas marami ang maliliit kaysa sa malalaki. Pero sinabihan ko naman yung tindera na ipili niya ako ng malalaki at isa nga lang ang malaki. At yun nga, na-request ko, akin na yun kasi mukhang pan-display niya sa ibabaw ng kanya panindang puset. Pero na-request ko naman na akin na lang yung isa, masabi bilhin ko yung pinakamalaki niyang puset at nag-iisang malaki yun. At ayan nga, natutuwa kasi ako pag nakakakita ko ng puset dahil naaalala ko palagi ang aking bunsong anak. Sa tuwing kakain kasi siya ng pusit, ginagawa niyang singsing ang puset o kaya naman sinusuksok niya sa mga daliri niyang puset at para extension ng kuko at napapabulos pa siya kaya nag-enjoy ako magluto nito. At ayan na nga, inumpisahan ko ng pagigisa ng aking lulutuing adobong puset. At sa tuwing magluluto nga ako nito, kahit hindi ko nilalagyan ng sabaw ang pusit, ay naku, napakamatubig. Napapansin ko habang tumatagal, nagiging matubig dahil sa pagkakaalam ko nga nito sa iba, sandali lang nila kung lutuin para hindi nga daw kumunat. Pero ako talaga namang labog na labog, napakatagal kong makapagluto ng adobong pusit na to kasi nga yung sabaw niya nagkakarami, gusto kong naiiga at nanghihinayang naman ako sa sabaw niya kapag tanggalin ko. Kaya hinahayaan ko na siyang maiga-iga ng kaunti. Pero sa tuwing magluluto nga ako nito at gano'n na nangyayari, nagiging malambot naman siya kapag napapatagal dahil parang kagaya nga ng karne habang tumatagal, lumalambot din naman. Pero hindi ko pa na-try na ito ilutuin ng madalian. Kasi nga, ayan, kagaya nga niyan, ayan na, binuksan ko na at hindi ko naman nilalagyan ng tubig. Pero Diyos ko po, ang dami talagang tubig, guys. So, hindi ko yan nilagyan ng tubig, pero nagkarami. Dinrain ko naman siya, kaya hanggang sa maigal siya na kaunti, sa ako na lang siya aagwatin ng apoy. Kaya masarap din naman siya, lalo na yung sabaw. Sabaw pa lang ulam na. Ayan na siya. At maya-maya rin naman ay naiga na rin siya. At sabi nga rin ng asawa ko, lagyan ko daw ang niluluto ko ng pusit ng 1 kutsarang asukal. At nagbibigay linamnam daw yun. Asukal at suka ang aking nilalagay yan. O, ayan o. Itim na ang tinta niya at talagang ready to eat na uli. At salamat uli sa panonood. Nakagawa na naman tayo ng pang-ulam na masarap.